Ito. Sara, Letisin, Marcos, Singilin. Oo. Ayun pala. Ibig sabihin ito, dalawa ang target. Ay, lakihan natin Ang unang caption, Sara, Letisin, Marcos, Singilin. Singilin. Oo. Dynasty. Tignan natin para malapit. Ayan. Sara, Letisin, Marcos, Singilin, Dynasty, Durugin. Ibang klase to ha. Ano yung scandal dito? Ayun ang title, scandal ni PCO, kumalat at viral, nakakahiya. Ano ba yung scandal na yan? Kailangan malaman ng ating kababayan yan. Tignan natin. Pilipino, naisa katuparan ng mga Duterte. At hindi katulad nung isa dyan, bagyo lang, tatanong pa sa tauhan niya, anong gagawin? Duterte ako 100%. Pera ng tao bayad, pinaparte nila. Ang daming naghihirap dyan, oh. Ako, struggle ako, pero pilit akong bumabangon sa sarili ko na hindi ko naman, gusto kong, ayoko rin umasa sa gobyerno dahil kasi marami rin problema ang gobyerno. Ayoko na sumausaw pa sa problema nila, pero when it comes to leadership, at saka para sa iangat ng bansa, tangina, Duterte lang talaga. Kaya ako, idol ko, kita nagmumura ako, di ba? Tangina, hindi mo naman magmura, basta tama ang pinumura mo. Yeah. Yes. Magandang hapon muli sa atin mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ano meron ngayong araw? Ngayon ho nagaganap ang rally. Rally tuloy. Rally ako ng rally. Ano pa lang nagaganap ngayon? Anibersaryo ng EDSA Revolution mga kasama. Ang dami ho. Mga kabataan ang nagsilahok. At ano pa meron ngayon? Yan ang dapat nating alamin. Kasi, ayon sa balita ni Robin, eto na, malalaman nyo kung ano yung mga bali-balita. Dapat nyo rin itong maintindihan kung ano yung mga bagay-bagay na nandito ngayon. Aba. Wait lang Tignan natin kung ano ba yung pag-uusap dito. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, sang like, sang share, sama mo na subscribe at i-bell on nyo para nakakatanggap kayo ng notification once na meron tayong new upload. Duterte siniraan agad ng bagong, kilala nyo naman. Hindi magpapaawat at merong ibabalita to si Robin. Aba, nakita niya pa yung lumang video. Ano ba itong lumang video na ito? Alamin natin At mamaya yung Kalye Survey, kikilabutan ho kayo kung ano yung mababanggit doon. Abangan nyo sa kalagitnaan. Unang araw pa lamang bilang appointee, Undersecretary Claire Castro habay nagpasikat agad. Nako po. Binanatan agad ang Pangulong Duterte. Sa isang ambush interview ay natanong ito ng media at kanyang binanatan ng dating Pangulong Duterte. At ang kanyang giit ay magaling daw magplanta ng ebidensya ang dating Pangulong Duterte. So may bagong nagpapasikat na bagong appointee ang palasyo sa PCO. Siya daw si Miss Press Lady ngayon sa PCO, Attorney Claire Castro. Unang araw pa lang, nagpasikat na kaagad at tinawag si PRRD na kung ano-anong paratang. Naku, Auntie Claire, dahan-dahan lang sa pasikat. Baka makatikim ka ng billion pesos cyber libel case kay PRRD. Nako. Sa unang araw mo pa lang dyan sa pwesto mo. At mga lawyers ni PRRD handang kumilos anytime. Kaya mo bang isubstantiate ang mga hearsay charges mo sa court? Just make sure your charges have merit and substance and don't go astray. You just might get busy attending hearings instead of working there. Walang puwang sa trabaho mo dyan ang pagiging partisan at discriminatory. Ikaw at ang lahat kayo sa gobyerno ay pinapasweldo ng taong bayan, kaya umayos kayo. Tandaan mo, ang pinaratangan mo ay isang highly respected citizen, ex-President of the Republic, at hindi na public servant. Kaya umayos ka, ante. Preno-preno din and act with finesse. Huwag barumbado upang pasikat. Those antics do not merit wow factor these days. Pagpapasikat ay hindi namin gusto.
Ang gusto namin, umayos kayo sa trabaho ninyo at maging totoong public servant. Stop the hate and just do an honest work. Si PRRD pa talaga ang pinagbintangang magaling daw magtanim ng ebidensya. The coolest president ever. He was a tough and stern leader. He projected a strongman image, taking a hard stance on crime, the RUGS, and corruption. His unfiltered, straightforward remarks made him very authentic and fearless. If you destroy my country, I will. You. I don't care about human rights. Believe me. But he was also relatable and down to earth. He spoke to the people using street language. He donned only casual clothes instead of formal barong Tagalog in many public appearances. He rode motorcycles, drove taxis, and had a rugged personality. Relax. I am not the man I am portrayed to be by some. He was unscripted and unapologetic. He was known for delivering hilarious, savage speeches. He didn't hold back when talking about the world leaders and critics like US President Obama and the ICC, making him bold and daring on the global stage. I don't care if you will get angry with me, but I am not open to a compromise, he commented. But he was extremely popular with the masses. He cultivated an image of a simple, approachable leader who disliked luxury items, shared stories about his humble lifestyle, such as sleeping in mosquito nets, and eating in roadside eateries. Oh, ayan na. Narinig nyo ha. Pero ito yung dapat nating malaman. Ito ho ay, ano ba ito? Kailangan nyo kasi mabalitaan to eh. Ito ho ay video ha. Kaninong video ba ito eh? Alamin natin. Baka ang video na ito ay doon din sa babaeng na nababanggit kanina. Ang sabi rito, scandal. Naku po, ibang klase to ha. O ano yung scandal dito? Ayun ang title, scandal ni PCO, kumalat at viral, nakakahiya. Ano ba yung scandal na yan? Kailangan malaman ng ating kababayan yan. Tignan natin. Kumalat sa social media ang isang iskandalo noon na bagong appointee ni BBM na bagong undersecretary ng PCO na si Attorney Claire Castro. Tila nga daw isang kahiyahiyang pagpapakita ng pagmamataas at hindi makontrol na galit na animoy hindi isang abogado. Nako. Abay parang isang palengkera. Ay! Ang nangyari 9 na taon ang nakakaraan ngunit hindi nagbaba. Matagal na pala ito. Pero ganun pa man, oo, meron palang previous. Tignan natin, tuloy natin. Ito, ayon ba sa balita, tayo ay commentator at nagre-reaction lang. Yan pala, DCMM host detained at MPD for turning hysterical. Yan ang balita rito. Basahin nyo malalakihan natin Ayan di ba? DCMM host detained at MPD for turning hysterical. Bakit? Alamin natin kung anong kwento rito. Bago ang kanyang ugali. Ang nakagigimbal na insidenteng ito kung saan siya ay naging hysterical, pisikal na nakaharap sa mga opisyal ng pagpapatupad ng batas at hayagang lumabag sa mga legal na pamamaraan ay sapat na sana para madiskwalipika siya sa anumang posisyon ng pampublikong tiwala. Nako, yan na. Katakataka nga daw na inilagay bilang opisyal ng palasyo. Kung seryoso ang Malacanang sa pagpapanatili ng katiting na kredibilidad, dapat nilang pag-isipang muli ang nakapipinsalang pagpipiliang ito bago ito mag-backfire ng husto. From Optic Politics, Claire Castro's History of Rage, a disaster waiting to unfold in Malacanang. Claire Castro's meltdown at the Manila Police District is a disgraceful display of arrogance and uncontrolled anger. Happened 9 years ago, yet her temperament remains unchanged. This shocking incident, when she turned hysterical, physically confronted law enforcement officers and openly defied legal procedures, should have been enough to disqualify her from any position of public trust.
Yet, President Marcos Jr., in another bafflingly poor decision, has appointed this volatile figure as the palace press officer. If Malacanang is serious about maintaining a shred of credibility, they must reconsider this disastrous choice before it backfires spectacularly. Let's be clear, this is not just an old incident. It is a red flag that speaks volumes about her character. Nearly a decade has passed, but Claire Castro's outburst, which included shouting at police officers, pushing them, and attempting to take custody of her client by force. Ayan. Oh, meron naman palang background noon. Kayo na ho ang bahalang humusga. Ngayon, eto. Ano ba ang meron ngayong araw? Anniversary ng People Power. Ngayon, nagtataka tayo, ang dati, dilaw at pula magkalaban. People Power, bakit kayo mag-People Power anniversary kung magkabati naman pala kayo ngayon? At bakit, ang target dito, alamin natin. Tignan natin kung sino. Tuloy natin to. Marami ho, Mga pari ba ito? Ano kaya yung program nila? Live ho ito live. Mga bata, may batang kasama. Ano ba mga placard nito? Meron tayo nabasa na tama na, sobra na. Para kanino yung tama na, sobra na? Di ba? Sino ba nakaupo ngayon? Ayan Oo. Hindi natin mabasa masyado. Ito. Sara, Letisin, Marcos, Singilin. Ayun pala. Ibig sabihin ito, dalawa ang target. Ay, lakihan natin Ang unang caption, Sara, Letisin, Marcos, Singilin. Dynasty. Tignan natin para malapit. Ayan. Sara, Letisin, Marcos, Singilin, Dynasty, Durugin. Okay. Ang kalaban nito, dalawa. Dalawa ang kalaban nito. Kaya nagtataka rin tayo, wala tayong makitang mga update dito sa mga mainstream. Nakuha ko lang to sa mga vlogger na mga dilaw. Ang pula wala Pero merong marami-rami sila. Ang target talaga nito, sino ba ang dapat patalsikin? Sino ba ang namumuno? Di ba? Yung kalaban nyo lang naman noon kayo-kayo lang, dilaw at saka pula. Di ba? Marami, grabe. Saka marami sila, puro kabataan. So guys, nandito naman yung mga kabataan sa kapila. Ito. Marami. Ang hindi nang natin alam, makamamaya, talagang mga mag-aaral to ng saan sa mga eskwelahan. Puro bata ho ang sumama. Grabe. Nasa People Power Monument na yung iba. Nandito pa yun. May media. Pa rin dito sa harap ng EDSA Shrine. Ang kinakalampag dito, naku, baka eto na simula Ay! Sa mga viewers ko. Baka eto na. Bonget! Baka ito ata magsisimula yung mga dilaw. Akala mo kakampi mo parang eto na. Nagpapakitang gilas na sila. Pag ito magtuloy-tuloy, yari si Bonget dito. Pinapatalsik. Marcos daw ay singilin, anak ng bugi, patay. Yan ang sinasabi natin dito. Po natin. Salamat po sa mga nag-thumbs up. Sa nag-likes po, salamat po. Yung mga sakristan kasama rin.
Dito sa tayo. buong mundo. So, papunta na sila sa People Power Monument. Sara! Ano daw? Ano daw? May sinisigaw sila eh. Baka propaganda nyo lang ito na si Bongit ang sisingilin nyo, pero ang target nyo dito, Thank you sa ating mga bisita. live ho ito live. Uy, nawala. Asher, natapos Anak ng bugi nawala tignan natin yung ibang live. Eto na sila. Nasa People Power Monument na, kaso mahina ang signal. Ano kaya ang sisigaw dito? Hanap tayo ng magandang coverage. Kaso parang wala. Wala ring mga mainstream na puro vlogger Puro vlogger ito mga kasama, yung mga naka-live ngayon. Pero Ito, tingnan natin. hysterical na di ba? Nagwawala na kaagad, malakas na kaagad ang kanyang boses. Ito Hindi mo ba alam? Wait, naka-live po ito. Live po ito ngayon ha. Oo, ngayon lang. Gusto kong pakita sa inyo. Rally ng Diliwan nagkagulo. Video ni Atty. Claire na makulong kumalat. Nang makulong kumalat. Ito yung title. Pero live ito ha. Na isa kang abogada at dapat kalma ka lang, relax ka lang. Kung ini-insist niya ngayon na walang warrant, walang edi i-contest niya yan, di ba? Yun din yung ginagawa nila mga kababayan, di ba, sa mga panggigipit. Nakalimutan niya siguro na mayroon siyang ganitong. Oo, yun yung mga balita ngayon na gusto kong maipakita sa inyo kung ano yung nagaganap. Pero wala hong mainstream media na naka-live. Ibang klase, no? Basta talaga may cover nila at talagang i-cover nila at i-cover up nila, basta laban sa mga dorobo, tignan natin to. Naku, wala wala talaga. Ito. Live to ha. Yan, live. Mga bata ho. Ang bayan! Ang sinisigaw dito, Marcos singilin. Puro mga mga bata. Dito na lang tayo, bas maniniwala pa tayo dito Dito tayo maniwala sa naganap na survey sa Team Suka at sa Team Sinusuka. Alamin natin kung sino ang mamamayagpag dito sa survey na ito. Para sa may election 2000. Duterte, Duterte, bakit po, sir? 100% tubos ang kriminal. Yes. Ano pa po, sir? Yung pinakamagandang bagsak na kapangyarihan na nagawa ni dating Pangulong Lahat Duterte. ng kabutihan para sa mamamayang Pilipino na isa katuparan ng mga Duterte. At hindi katulad nung isa dyan, bagyo lang, tatanong pa sa tauhan niya, anong gagawin? Duterte ako 100%. Sir, nakakatanggap na kayo ng ayuda galing sa gobyerno? Hindi namin kailangan ayuda. Kahit na kailangan namin. Wala naman dumarating sa amin Ano kailangan ng mga Pilipino, sir? Number 1, food and shelter. Pagkain. Jobs. Ako, chicks lang ang kailangan ko talaga Pero meron na. May nag-apply na. Meron na, sir. Pasado na siya. Sabi ko sa kanya, kung di rin lang Duterte ang i-boboto mo, may breaking kita oras. Yan! Sir, ano masasabi niyo sa mga droga ngayon? Lumaganap ba? Lumala? Kami. Yung lang sa amin sa Binyan Laguna, sa Damakmak Kalat ka naman tulak, pati mga pinangingitap ng bata, mga bata na pasaway, nagbabato mo sa kalsada, nagdadala ng mga kuchilyo. Ito pa naman ni Duterte, wala na yan Tama. Matapang, si Duterte lang ang matapang noon. Kasi kailangan talaga natin, leader with strong will, with iron hand, hindi weak king. Tama. Kasi kapag ganyan, kita mo, alawat ka ng korupsyon, imagine mo, pera ng tao bayad, pinaparte nila. Ang daming naghihirap yan, Ako, struggle ako, pero pilit akong bumabangon sa sarili ko na hindi ko naman
gusto kong ayoko rin umasa sa gobyerno dahil kasi marami rin problema ang gobyerno. Ayoko na sumausaw pa sa problema nila, pero when it comes to leadership at saka para sa iangat ng bansa, tangina Duterte lang talaga. Kaya ako, idol ka rin, nagmumura ako, di ba? Tangina, hindi masama magmura, basta tama ang pinumura mo. Yan. Kung minumura yung Pangulo ngayon, okay lang sa akin yan. Binoto ko, sinupunta ko yan kasi ang pag-aalam namin, isa sa mag-aangat ng ng bayan. Pero so far, nakikita ko talagang wala. Lalo gumagano pang Nabudol din si Kuya. Alam ko may ginagawa siya na pero kulang yung strong will niya na tinatawag, yung iron hand, wala. Inaanap yung iron hand, wala. Sa mga proyekto, sir. Proyekto, kita mo, yung ginawa ni Duterte. Imagine mo, 6 months lang, pagkaupo niya, wala na, giba-giba na. Bakit? Pinapayaan Kasi wala walang strong leader na nagseputang ina nyo. Pinaghirapan ng taong bayan yan. Yung mga kung nakakasakop dyan, i-maintain yan, alagyan niya ng tamang maintain yan. Tama yung sinasabi niya. Giba-giba yung tuloy na ginawa ngayon. Sir, Diba? pabor ba kayo na i-impeach ang Vice President Ay, hindi. Inday Sara? Bakit, sir? Bakit i-impeach yan dahil lang sa anong reason? Kahit sino naman tao, kaya naman mag-ano Kahit hindi nga sila nagbabanta, pero nagagawa nilang gumawa ng masama sa kapwa nila. Ito lang yan para makilala ka at maalala ka ng mga susunod na henerasyon. Ang pinaka-importante, gumawa ka ng mabuti. Nasa Bible yan, di uso ang kabaitan. Maski sa Bible sinasabi ng Diyos, isasawala ko ang kabaitan ng isang tao. Dahil kasi walang bilang ang kabaitan, nakatunganga ka lang yan Hindi ka tulad ng kabutihan, may actions yan. Gumawa ko ng mabuti. Diba? Kung hindi yung gumawa ng mabuti niyan, Duterte lang, walang iba. Diba? Sir, kayo, sir. Kasi mo, umita ng Mami. Ayan, dali. Ma'am, interview lang, ma'am. Ayan, si Jones. Sa darating po may election 2025 sa senatorial po. Kanino pong team ang napupuso nyo? Team Duterte, Team Marcos po. Sagot ka lang, ma'am. Sino ma'am? Duterte. Sir, kayo, sir. Yes! Hindi kasi Duterte, tanga Ay, sir. Duterte. Sir, sa inyo. Sige. Sambagsak, sir, Duterte. Duterte. Yan, isang bagsak, Duterte. Nasa nyo, sir, nasa nyo. Salamat, sir. Thank you. Thank you. Ngayon pong darating na May 2025 election, senatorial po. Kanino pong team ang napupusuan mo? Kay Team Duterte o kay Team Marcos po? Team Duterte, sino ba? Sige, bakit po Team Duterte po? Sige, isang bagsik na sagot po dyan natin. Isang bakit kay Duterte ka? Opo. Kasi mga grupo niya hindi pasaway. Ayan. Oo. Alin pa po, isa pa pong isang katangian po na dapat mong iboto ang Team Duterte. Pati boto. Hindi sila mahilig mamulitika. Yun, tama. Nadali mo, Kuya. Thank you po. Kung siyempre matatakot kayo sila kay Duterte, kung siya nag-endorse, kung ano itali Duterte nung administrasyon na, malamang, kayahin siya. Sige sir, thank you po sir. Video. Anong may election po ba sa Pilipo? Kung makakita tayo ng senatorial election po, kanino po yung magpipili? Team Duterte o Team Marcos? Ito po yung kanilang mga kandidato. Team Duterte. Bakit po Team Duterte? Magbigay ko kayo isang katangian na bakit po magpili ng Team Team Duterte po o Team Marcos po? Sa senatorial election po, sa May 2000. Baliktad, sis. Ay, Sa kabila. Yan po sa kanya yan, oh. pero sa inyo pong napupusuan ko. Team Duterte po o Team Marcos po? So, napili na po yung Team Duterte. Bakit po Team Duterte po? Magbigay po ko isang kung bakit po napili niyo yung Team Duterte. Ano po yung mga magandang nagawa po ng mga Duterte? Kasi kung yung kahit pangulo po natin. Kasi ako naramdaman ko rin naman yung pagbabago ng Duterte. Kaya yun na. Kaya yung po yung pinili niyo. Meron din talagang pagbabago ng Duterte kayo. Sir, hindi ba kinakabahan kayo ngayon kapag nag-aatid kayo sa mga liblib na lugar? Ako kinakabahan dahil pagpagabi na. Pagpagabi na. Pero nung panahon ni Duterte, sir, Mga ganda kasi medyo tahimik na time na yun. Oo. Medyo bumaba yung criticism natin ng TV. Nakatawag dito, women sa Pilipinas di ba? Medyo natakot sila sa Pangulo. Ayun lang. walang takot. Yung sa droga, sir. Ang balita sa lugar nyo. Dahil doon kay Duterte, di ba? Medyo bumaba yung ng droga sa ating Pilipinas. Medyo nabawasan. Nabawasan. Kaya, Ngayon, balik ka na naman. ngayon, medyo may talamak na lang Kaya po Team Duterte po. Miss Joyce, tabi. Salamat, sir. Kanino pong team ko yun? Kay Team Duterte po o kay Team Marcos po? Bakit po napili niyo ang Team Duterte po? Ano po yung magandang nagawa nila? Bakit napili niyo po yung Team Duterte? Para sa mga Nakatulong po siya doon sa about sa war on drugs po. Yung po yung pinakagusto niyo po sa mga nagawa na ni Pangulong Duterte po. Nung kasulukuyang siya yung Pangulo po. Sige po, thank you sir ha.
Salamat, sir. Susurvey lang po kami, ma'am. Ma'am, ngayon 2025 election, ma'am, sino yung nagugustuhan yung iboto, ma'am? Team ba ni Duterte, team ni Marcos? Team ni Duterte. Kayo, ma'am? Yung napupusuan niyo po, ma'am. Duterte. Ayan. Sir, survey lang po kami sa senatorial. Sino ba yung mapipili natin dito, sir? Team ba ni Marcos o team ni Duterte? Ako po talaga. Pili lang kayo, sir. Sino yung nasa ano nyo? Mahirap to ah. Oh. Team Duterte, team Marcos lang yan, sir. Ay, ako. Bakit si Duterte? Meron pang interview? Ay, wala. Okay na yan. Basta pumili lang ako. Duterte kayo. Oo, basta Alright. wala nang interview. Alright, salamat. Mami, ngayon po 2025 election, sinong maaari nyo iboto, ma'am? Pang Suka. Team Suka tayo. Team Duterte. Yeah. Bakit si Duterte, Nay? Si Duterte. Ayun, maraming salamat, Nay. Sir, pwede kayo masurvey, sir? Saglit lang, sir. Team Duterte o Team Marcos ngayon 2025? Duterte. Team Oh, Duterte. ayun. Maraming salamat, sir. Thank you. Dito tayo. Wait. Sir, survey lang, sir. Sir, ngayon 2025, sir. Sino boto natin? Team ba ni Duterte o team ni Marcos? Duterte. Ayan, salamat, sir. Ayan. Ma'am, mag-survey lang kami. Ngayon 2025, ma'am. Team ba ni Duterte o team ni Marcos yung pipiliin nyo? Baliktad, sis. Hindi po, ma'am. Baliktad mo, sis Joyce. Team po ba ni Marcos o team ni Duterte? Pipiliin nyo, ma'am. Team Duterte. Bakit si Duterte, ma'am? Ano ba, nag-hirap naman? Pero para sa akin kasi mas mababa yung crime. Noong panahon ni Duterte. Kahit anong gawin ng mga team sinusuka, sa survey pa lang, alam na. Kita nyo naman. Di ba? Walang kaabog-abog nagsisigot, Duterte, 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 Duterte. Yan lang ang nakatatak sa isip ng tao. Kasi ang nakita kasi ng tao ngayon, sa panahon ngayon ha, oo, ubus dito, ubus doon, benta rito, benta roon, utang dito, utang doon. Wala na. Pinag-uubos, walang natira. Diba? Sa panahon ni Tatay Digong, kaya nga tama yung sinabi ng isang lalaki kanina eh. Pag gusto mo tumagal, gusto mo makilala ka, kahit kapwa-apuhan mo, pakita ka na mabuti. Gumawa ka na mabuti. Magsilbi ka na mabuti. Yan ang dapat yung tandaan. Kita nyo, kahit tapos na ang termino ni Tatay Digong, hinahanap pa rin siya ng taong bayan. Bakit? Bakit lagi siyang hinahanap? Nagustuhan ng pamamalakad eh. Doon nakakita ng mga taong bayan yung totoong serbisyo ng isang pangulo na pinaglaban ang mamamayan kaysa sa mga oligarch. Yung mga dorobo na gustong kamkamin, gustong manipulahin yung tax ng bayan, naalala nyo, 'di ba? Sinusuhulan siya, hindi niya tinanggap. Para lang yung tax ng isang malaking mapagbigyan, hindi niya ho tinanggap. Tignan nyo, ano nangyari doon sa sakyan. Yung mga smuggle na sakyan, wasak-wasak. Diba? Ganun lang kasimple. Gawa ka na mabuti, magserbisyo ka ng tapat, at yung mga dorobo, alisin mo. Diba? Kaya ito naman, bibigyan ko lang ng statistic. Kaya naman nagalit itong mga eskalawag na mandodorobo ng bayan. Dahil hindi ho sila mga kurakot. Hindi nila mananakaw yung kaba ng bayan pag ang mga Duterte ay nagsinumbalik. Di ba? Ano ang pakay nila sa mga Duterte? Tanggalin, madisqualified, hindi makatakbo. Bakit tahimik ngayon yung Bakulao? Wala tayong naririnig na sagot. Ang sabi ng Supreme Court, magbigay na kayo ng paliwanag. Wala pa rin sila binibigay na paliwanag. Napakahirap niyong pilitin. Nagtatanga-tangahan kayo, nagbibingi-bingihan kayo. Dapat niya pinapaliwanag yung sa taong bayan. Ano yung mga pangyayari na dapat nyong panagutan, sabi ni Aling Merly. Insertion baycam ang pag-uusap dito. Insertion, pagnanakaw ng kaba ng bayan, yan ang usapin. Pinasok nyo si impeachment, hindi pa rin kayo sumulong. Meron na petisyon, si BP Sara, merong hinaain. Pinagsasalita kayo, wala rin kayong wala rin kayong sagot. Anong gusto nyo? Taong bayan ang iintindi sa inyo? Hindi ho. Pag namuro yung mga taong bayan, pag namuro na yan, wala na ho kayo. Lagas na kayo dyan. Baka mag-airplane na kayo niyan. At matagal kayong magsibalikan. Nakita nyo yung video. Ang tumbok doon, ito sabihin ko sa inyo, ibigay ko sa inyo ulit.
Ang tumbok dito sa video na ito, para lang sa kaalaman ng ating kababayan, panagutin. Sino ba pananagutin nyo? Sino ba yung mga dorobo dito? Dapat alam din ng mga ibang tao kung sino yung mga dorobo rito. Tapos na ata yung live eh. Tapos na. Pasensya na ha. Kailangan natin na alamin sa Mayo kung ano talaga ang stand nyo. Pumili kayo na maayos. Yung siyam lang, tapos na. People power muling mangyayari. Nako. Muling mangyayari? People power? Nako, eto. Sino ang papanagutin dito? Yan ang mga katanungan. Diba? Sino-sino ba ang dapat na magsalita dito? Mga dilawang kalaban ito. Dilaw tsaka kulay pula. Dati ang ngayon, bakit sinasama nyo yung green? Hindi ho pwede. Wala ho kayong karapatan na isama yung green dyan dahil lang ginawa ng green, tama lang. Baka kasi takot din kayo na pagdating ng panahon, wala na rin kamag-anak nyo ang umupo. Puro Duterte na lang at mga mabubuti. At sana, mga bago naman. Yung mga puro attorney may alam sa batas. Hindi puro yung mga electionist na wala namang nagawa. Diba? Gumagamit ng mga sandamakmak na kaperahan, di umano, para lang sa kapakanan. Yan na, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon ng bayan. Hanggang sa muli, bye-bye!